Okay, dito naman tayo ngayon sa isa pang tutorial about sa laundry management system. Dito tayo sa calendar. Pagkatapos noon, yung products at saka yung mga susunod na mga features ng laundry management system. So sa calendar, i-click natin ito. Dito ay pwede tayong maglagay ng mga notes o kaya ay mga reminder. Halimbawa ngayon, December 10. Okay? Double click mo lang, click mo lang yan, tapos update. Ilagay mo dito ay kunyari internet bill due. Mga ganon. Tapos halimbawa dito 15 BIR payment due. Parang ganon. So 31 year end. Click natin yung update. Year end program. Halimbawa ganyan, mayroon kayong program sa laundry ninyo. Yan, pwede natin gamitin ito as dynamic reminder o calendar reminder sa ating system. Okay? Ito ay continuous. Pagka click nyo yan, back and forward. Okay? So, paano naman itong reminder na ito? Meron din tayo dito ang paggamit niyan dito sa admin, merong alert sa reminders alert. So halimbawa itong billing view o halimbawa ay internet, sabihin natin internet yan, internet bill. Okay, so for example ay 1,599. Ang start nito ay every 1. So every 30 days ay tawag dito, magpa-pop up. Ano ang mangyayari pagka meron tayo niyan? Punta tayo sa calendar. Ulitin natin dito, gawin natin itong 1 month. Okay, ngayon existing na siya. So halimbawa ngayon ay calendar, ulitin natin, kunyari ay 30. Magpapakita siya dito, internet bill. So ang due date niya ay sa 30. So meron pang 20 days bago ma-expire. Okay? Do you like to change the start date so that will remind again later? Yes or no? No na. Okay, so yan yung ating calendar option or features. Dito naman tayo sa product. Sa product, nakikita nyo dito, mayroong mga barcode o product number at description at saka price. Dito ay ipinapakita lang kung ilang product ang meron tayo. Diba? Ano ang available sa atin. Yung services o kaya ay product. At nandito ang price. So, ang paglalagay niyan ay dito sa admin, sa products, dito sa stocks. So, kung ano yung inilagay mo dito, yun yung magpapakita doon sa products. Okay? Kaya kung meron kang mailagay na marami na, ay yun na rin yung magpapakita doon. Halimbawa ito, blankets, curtains, and comforts is 75. Kaya pag clinic mo ito, nandito siya, di ba? 75. Alright? So, okay yun. Madali lang naman gamitin yun. Sa sales tayo, dito ay makikita natin yung mga best seller.
Okay, halimbawa ay December 2023, open chart. So ano ang bestseller natin? 50/50 detergent and fall services. Okay, and meron pang iba, promo. So makikita mo rin dito yung may promo. Halimbawa ito, Tide 4.5 kilo free. Meron siyang 58 na quantity, ang discount ay 6%. Yan yung pinaka-promo niya. Tignan nga natin sa admin kung meron nga yun. Tide. Ito nga, 6%. Okay? Discount niya ay 1.92. Yan yun, kasi naka-promo. Ngayon, pagka i-clear mo ito, clear, mawawala lahat yon. So, pagka i-save mo yan, okay, close, and then, close. Sa sales, punta mo yung promo, wala na. Di ba? Hindi siya magpapakita dyan. So, ito lang pinaka, para madali lang yung makita kung meron bang naka-promo na mga services ninyo o kaya mga product. Okay? So, next, dito tayo sa monthly chart. Halimbawa itong December 2023 chart. Yan. Merong Tide and Wash Fall Dry Ordinary Wash. So, ayan yung graph o charts. Okay? Dito tayo sa isa. Yearly chart. Okay, so 2023. Okay, open. So, ganyan, no? Pag nakita nyo yung November, talagang napakataas. Mahigit 2,000. Samantalang dito September, mga ay wala pa. Okay? Ngayon, dito tayo sa report. Sa report, halimbawa ngayon, December, meron ba tayong report dyan si admin? Halimbawa ang password niya ay admin, tapos pagkapasok niyo yung password, pwede nyo i-enter sa keyboard para mag-activate ito, then click ito, makikita nyo sa expenses. Pag dinouble click nyo yan, magpapakita itong entry form na ito. So ito yung time na mag-enter kayo ng mga expenses. Water bill, kunyari ngayon ay merong tayong 1.5. Okay, new. Another one is internet bill. Okay, halimbawa noong August 8, 1,599. Okay, ano pa, BIR, halimbawa noong 5, ang binayaran nyo ay halimbawa 150. Okay. Pag click mo na ito, magpapakita na itong mga graph na ito. So December 5, 50, December 8, 159, 1599, sa December 10 ay 1.5. So ito yung trend ng mga expenses. Okay, so mabuti talaga, maganda talaga na maipasok o mai-entry lahat ng mga expenses sa ating laundry system, sa laundry shop, para ma-monitor natin magkano lahat ng ating nagagastos, expenses sa ating laundry shop. Okay? Yung iba ay attendance. Sa susunod na ito natin talakayin para hindi lumaba yung ating tutorial. Alright? Sige. See you in the next video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo dito sa aking YouTube channel para mapanood ninyo yung mga susunod pang mga video. Alright? Okay, sige, bye-bye.